The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called the child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. What is your opinion? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, will he not leave the 99 in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the 99 that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May mga favorite tayong story ng buhay natin. Lalong-lalo na siguro po yung mga kwentong nagbago ng direksyon ng buhay natin. Sa akin po, ang hindi ko po makakalimutan na kwento ng buhay ko ay yung nangyari ng grade 2. Sapagkat nung panahon po yun, medyo po nung kabataan ng tatay ko, mahilig po itong uminom. At dahil lasing na yung tatay ko, na minsan po ay nakita kong nakikipaglaro doon sa anak ng aming katulong. Ano sabi niya, siguro po bilang pagmamayabang sa kanyang mga kaibigan na sa kanyang kainuman, ang sabi niya, tingnan natin kung sino mas magaling sa math. Yung anak kong nag-aaral sa private school o yung anak nung katulong po namin na nag-aaral sa public school. Natalo po ako doon. Multiplication kasi yung tanong. Medyo po ako nagka-cutting class nung kabataan ko. Hindi ko nasagot yung mga katanungan ng tatay ko. Sa sobrang galit ng tatay ko, ang sabi niya, next year, lilipat ka na sa public school. At nalipat nga talaga ako sa public school. Nung grade 3, simula ng grade 3, ay ako po'y nalipat sa public school. At hindi lang ako. Nadamay ko pa yung dalawa kong kapatid. Nailipat lahat kami sa public school. Pag binabalikan ko po to, sabi ko siguro na gusto lang, nung una po, pinagtatawanan namin ito ng magkakapatid, sabi namin siguro yung tatay namin, ay gusto lang pong magtipid. Mapapamura siya eh. Hindi po ba? Mura sa public school at that time, libreng-libre talaga. Walang binabayaran. By hindsight, iyon po isang mapakalaking at magandang desisyon na ginawa ng tatay ko. Bagamat nangyari yun habang siya'y lasing. Magandang desisyon sapagkat yun po yung nag-challenge sa akin para magbago ng direksyon ng buhay. Mga kapatid, sa ating mga tao, mahilig tayong magkumperan. Sino ang pinaka? Mahilig tayong magtanong ng ganyan. Sino ang pinakamagaling? Sino ang pinakamahusay? Yan po ang parating katanungan natin sa bawat isa. Para po bang ang buhay ay paratang kailangan may patunayan? Para po bang buhay ay parating kailangan may ay kailangan meron kang patunayan, hindi lang patunayan, ay kailangan meron kang makita na ebidensya ng iyong kagalingan. At madalas, kapag ito ang katanungan po natin sa buhay, ito yung nagbibigay rin sa atin ng stress. Bakit? Sapagkat natatandaan ko yung kwento ng isang pare, sabi niya, sa ating mga Pilipino, bata pa lang daw po ay stress na. Bakit ba naman? Kinder pa lang sinasabihan daw ng magulang,
Anak, ikaw ahahon sa atin sa kahirapan. Paano hindi mai-stress ang bata? Kabata-bata pa, kinder pa lang, sinasabihan na ng magulang na sa iyong mabalikat na ang kinabukasan ng ating pamilya. Talaga pong nakaka-stress iyon. Sapagkat siguro sa ating mga Pilipino, kapag wala kang mapakita na ebidensya, para po bang kahinaan mo iyon? Kakulangan mo yun. Kaya nga, kahit sa mga reunion, yung katanungan na, kailan ka mag-aasawa? Para pag kayo walang asawa, kasalanan na malaki. O kailan, ano na bang narating mo? Sa ano na bang narating ng anak mo? Ang anak ko ay nag-aaral sa ganito. Ikaw, nasaan? Para bang kasalanan mo rin kapag yung anak mo ay hindi nakapasok sa mga top universities ng Pilipinas? Ano ba talagang kailangan nating patunayan? Bakit we add more stress to our own lives? When in fact, isa lang simple ang hinihingi ng Panginoon kung mababalikan natin ang Ebanghelyo. Be like a child. Be humble like a child. And you're going to inherit the kingdom of God. Yun lang naman ang hinihingi ng Panginoon. Alam niyo po, hindi kahinaan na magpakumbaba. In fact, yun ang pinakamahirap gawin. Kaya nga, ikaw isang malakas na tao kapag marunong ka magpakumbaba. Hindi po kahinaan ang umasa sa Diyos. Sapagkat kung minsan, sa kagustuhan natin mag-be in control of our own lives, we're adding more complications to it. Why don't we trust God? Hindi po kahinaan ang umasa sa Diyos. At hindi kahinaan ang magtiwala sa Kanyang kabutihang. Mga kapatid, kaya nga siguro sa ating pagpapatuloy ng ating misa, isipin natin po na kung minsan yung mga humbling experience natin sa buhay, kinakailangan natin iyon. Kapag ang Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan upang tayo ay magpakumbaba, meron siyang malaking kadahilanan. Sometimes, the greatest gift of the Lord comes after we have learned our lesson from these humbling experiences. At yun ang aantayin natin. Ano kaya ang regalo ng Diyos na nag-aantay sa bawat isa sa atin? Kapag tayo'y natutong maniwala at magtiwala at umasa sa Kanya. Hindi naman po mahirap isipin na ito isang mabuting bagay. Sapagkat alam natin na ang Diyos na punong-puno ng kabutihan ay hindi naman po magbibigay ng masama. Ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig sa atin ay hindi magbibigay ng anumang bagay na makakasira sa atin. Kaya patuloy lamang po, maging tulad ng isang bata na natutong umasa sa Diyos na mapagbigay sa Diyos na mabuti sa lahat. Amen.